Hihingi po tayo ng update mula kay Mase. Nandun po siya sa Japan. Hi, Mase. Parang alam natin kung nasaan siyang parte. Oh, ano ang mga Ay, namatay updates? yung ilaw ko. Oo, hingi lang kami ng update sa agenda ng Pangulo ngayong araw, Mase. Alam ko merong mga dapat pag-usapan. Ewan ko kung nasimulan na. Oo, syempre, familiar kayo dito sa place. Dito tayo Shibuya. sa Crossing. Okay. At nagulat din ako sa sobrang dami ng tao. Mali yata yung decision namin na magpunta dito. Kasi ang dami-daming tao. Anyway, yung tanong mo, Chiki, kanina natuloy na si PBBM doon sa pagpunta sa Imperial Palace. Nakausap niya na yung Emperor at yung Empress ng Japan. At ang sinasabi nga ng Department of Foreign Affairs, ito daw yung highest form ng pagkilala ng Japan doon sa relasyon ng Pilipinas at ng kanilang bansa. Pero alam mo, ang nagulat kami dito, si Japanese Empress kasi, bihira daw talagang nakikipag-usap doon sa mga bisita doon sa Imperial Palace, unless of course sila kung mag-invite. Kanina nagulat kami kasi nilapitan kami ng mga Filipino journalists. Tapos nangamusta lang siya na how's your stay here in Japan? So sayang lang kasi very strict dyan sa Imperial Palace. Alam ni Jovi yan, bawal gumamit ng cellphone. So hindi talaga kami makakuha using our phones. Yung mga professional cameras lamang yung allowed. But anyway, mula siya sa Imperial Palace, dumiretso na si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang meeting with the members of the House of Councilors. Ito yung parang counterpart ng mga senador natin dyan sa Pilipinas. Pero hindi magulo dito sa Japan. Dyan lang sa atin magulo. After that, nagkaroon din si Pangulong Marcos ng meeting with the business groups, and dito may ina-expect tayo na $3.4 billion na investment from Japan. Okay. Syempre alam ko may mga naging sagot o reaksyon yung mga opisyal na kasama nyo dyan tungkol dun sa gulo kagabi na I'm sure nagulantang ka dahil sa group chat natin yung lang ang laman, di ba? Habang nangyayari ito, Mase. Meron bang reaksyon? Ayun na nga, di ba, biglang may walkoutan pala dyan sa Senate. Kanina, tinanong kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung tungkol dyan sa nangyari sa Senate. Ang ipinunto niya doon sa press briefing kanina is that wala silang nakikita na calamity or force majeure na na-experience natin ngayon na pwedeng maging basis para ipursige yung online voting doon sa ating mga senador. Alam kasi natin na ito yung pinag-ugatan noong pag-walkout ng Senate minority. Pero ang kinlaro dyan ni Yuse Castro, bahala pa rin daw yung mga senador kung ano yung gusto nilang maging desisyon dyan sa online voting. But of course, nandyan pa rin yung concern na baka mamaya magamit itong online voting doon sa pagtatago ng ilang mga personality, senador na pinakahanap ng batas. So, pakinggan natin muna Mase, huwag ka muna alis dyan, yung mga sinabi sa inyo ni Yuse Claire Castro. Pakinggan natin. Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito ang hihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Biglang si Antonio Luna nagulat ako doon. Ibinuhay. Kaya, may mga quote-quote na Sabi ni General nagaganap. Luna, naku, bakit pati ako nadamay? Oo nga. So bago natin hayaan na si Mase ay tumawid dyan sa Shibuya Crossing, alamin natin kung meron pa mga ganap tonight or sa mga susunod na araw na importanteng antabayanan natin dito sa Manila. Ngayong gabi, meron pa tayong hinihintay na more info kasi dadalo si PBBM sa state banquet. Okay. Invited siya nila Emperor at Empress. And tomorrow, yan na yung inaantabayanan natin na meeting ni PBBM with the Prime Minister sa Naitakein-chi. So dito na lang pag-uusapan na yung mga issues na nabanggit natin before.
Okay. Okay. Maraming salamat, Mase. Ingat sa pagtawid sa Ay, Shibuya kamusta kay Crossing. yung aso dyan? Malapit eh. May Hachiko. aso dyan. Anong pangalan ulit nun? Hachiko. nandyan. Yun. Sa may Tama. bandang kaliwa mo Oo, yata ang or habang kanan. pila. Oo, mahaba lagi ang pila dyan kay Hachiko nang papapicture yung mga tao. Yung rebulto ng aso na Oo. sobrang loyal sa kanyang namatay na amo. Oo. Okay. Naghintay siya for many years until namatay siya. Naghintay siya dun sa train. Pag walang picture Oo. si Macedon, hindi siya nagpunta ng Japan. Thank you, Mase. Ingat. Okay, bye-bye. See you tomorrow, Mas. Alam mo, until World War II, the emperor was considered a living deity. So, Yes. bibihira So, yung parang may Diyos, parang ganon, nakadaong pampalad ng emperador. Hmm. So, but things have changed, times have changed. Yeah. When MacArthur took over Japan, and then, he changed a lot of things. Maraming change Bok, pero na-realize din natin ngayon medyo kahit na parang medyo open yung palasyo nila tsaka yung emperor nila sa publiko at saka dun sa scrutiny ng buong mundo, yung kanilang mga yung mga gawin nila parang hindi nawawala. Yung mga ang tawag doon, hindi naman kultura, yung mga rules nila medyo pa din sila. Yung pagkadisiplinado ba nila? Yun, at saka yung yung parang kung ano lang yung mga pwede, parang yun, Bawal tulad- mag-cellphone sa, yung cellphone sa yan. tren tsaka sa bus. Diba? Ganun. So, ganyan siya. Well, Japan is a paradox man talaga eh. I mean, you have such gentle people who can also suddenly become so violent Yeah. in war. Pero ako, ang alam ko, yung disiplinado talaga. 'Di ba? Dahil nung nandun tayo nung nung lumindol at na nagka-tsunami, yung pwedeng nang mag-hoard lahat ng mga tao from 7-Eleven at mga convenience nila. Pipila sila. Tapos they'll just take enough para yung nasa likod ng pila may makukuha. Meron pa. Yung mga ganun silang, tama ka, may extremes eh. No? So, yeah. Times really Anyway. have changed. Kaibigan na nga natin yung mga Hapon di ba? Dati nung World War II. Kinasusuklaman natin sila. O ngayon, kaibigan na. Kaibigan. Isa sa mga malalaking aid giver. Yeah. Totoo. ang I yes. think next to US na nga. Correct. I'm not really sure Oo. anymore. Yeah. Tsaka parang hindi bumababa, parang kasi sa US nagkaroon ng mga cuts di ba? Nung nag-iba ng leader sa Administrasyon, US oo. administrasyon. Pero sila tuloy walang binawing mga aid so yeah, we appreciate Japan for that. At alam natin kay Maseko Saka may reparations yan, post-war reparations. Oh, yes. Actually, yung post-war reparations yung talagang ninako ni Marcos. Yes. As testified to by Baltasar Aquino, Marcos' former Public Works Minister, na may porsyento si FM Senior sa mga reparations projects. Mga post-war benefits, no? Hay nako. So, yan? Sa ibang araw natin share ko lang yan, ha? Ed, kasi SKL. interesting yan,